What's up po? At muli magandang umaga po sa inyo lahat. Bumabati po kami ng isang matagumpay, masaya at maligayang araw po ng Monday. Monday po ngayon kasi meron kami online Bible study. So, hayaan ninyo na mapagpala kayo ng mga encouragement Anger Nabil Zas. encouragement na makukuha po natin sa pamamagitan ng ating pong exhortation na ito. At purihin po ang Panginoon at sama-sama po tayong matuto at magkaroon ng maturity towards about the Word of God. I hope na makapagbigay kami ng liwanag, ng encouragement nga, at the same time may ma-share po natin yung ating pong video. Sabay lang po kayo at pinupuri po natin ating Panginoon. God bless po at magandang umaga sa inyo. Good morning po. Shalom, shalom sa inyong lahat. May the peace of God be with you now and forevermore. Sasagutin mo ito. Sige po, tayo ay magtuloy. Ang sabi po ng Panginoon, no, sa araw na ito ay merong dalawang tao, isang wise at saka isang fool. Paano mo daw malalaman kung ang tao ay wise at saka isang fool? Basahin po natin ang Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 27. Kung mapapansin nyo po, Matthew po lahat yung pinag-uusapan natin since last week, kasi nga po nag-backread na naman ako ng Bible. So nag-start ulit ako sa Matthew, Genesis and Matthew. Anyway, napakadami po talaga namang matututunan sa Book of Matthew, sa lahat naman ng chapter ng Bible. Anyway, yan sabi po dito sa Matthew 7, 24 hanggang 27. Sabi niya, therefore, ikaw magpaliwanag dito kasi tinuro mo to, alam ko eh. Okay? Therefore, everyone who hears this word of mine and acts on them is like a wise man who builds his house on a rock. The rain fell, the torrent raged, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because its foundation was on the rock. Okay? But everyone who hears this word of mine and does not act on them is like a foolish man who built his house on a sand. The rain fell, the torrent raged, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was it collapse. Ano bang version itong nakuha ko na? Anyway, ayan po, no, ang sabi niya na pinakita ng Panginoon dito, mayroong dalawang klase ng tao. Ang tao daw po na wise ay yung narinig ang salita ng Panginoon at ginagawa niya ito. No, para daw po siyang nagtatayo ng kanyang bahay sa matibay na pundasyon, yung matibay na rock, no? Ngayon po, pag naman po ikaw ay fool, narinig mo pero hindi mo ginagawa, yun ay tawag doon fool, no? At pagkatapos daw po ay para kang nagtayo din ng bahay pero sa may buhanginan. Pag dumating ang bagyo at malakas na hangin, tatangayin yung bahay at grabe talaga ang yung disaster na mararanasan daw po natin. So ano po ang napakasimpleng paliwanag? Hindi lang po daw tayo hearers of the word, but we must be doers of the word. Sinabi din yan, no, sa Bible, na hindi lang po tayo dapat tagapaghinig, kundi dapat tagagawa tayo, ginagawa natin kung ano yung naririnig natin. Kasi ang tawag po sa taong narinig niya at in-apply niya sa kanyang buhay, wise. Ang nakarinig at hindi po ginawa kung ano man yung kanyang narinig sa salita ng Panginoon, ito daw po ay isang hangal o mangmang o isang fool na tao. Sinabi din niyo yung advice, di ba? Ng ang taong matalino ay tumatanggap ng mga advice, no? Mga payo. Ang taong mangmang daw ay ibinabaliwala niya yung mga advices ng mga tao. So higit dito yung salita ng Panginoon po, kapag po narinig natin at ito nga ay ating isinagawa, isinapamuhay, ang tawag pala sa iyo ay isang taong matalino, wise man, no?
no? At pag naman po hindi mo sinunod, kabaligtaran na. Yun po yun. Kaya sa araw na ito, kung ano man po yung mabasa natin, ma-meditate natin sa araw na ito, no, ay gawin po natin. Kasi hindi lang naman dapat pananampalataya. Kasi ang tunay po na pananampalataya ay merong gawa. Ayan na naman, papasok naman yung faith without works is dead, no? Totoo po na tayo'y naligtas sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, bunga ng ating pananampalataya, no? Dahil tayo nanampalataya. Pero daw po, after nun, na ikaw ay naligtas, ipakita mo naman yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ayun po, no? Hindi po siya pareho. Naligtas ka, wala pong kasamang gawa doon, pananampalataya lang. Pero pag ikaw ay naligtas, ikaw po ay may kaligtasan at tunay na relasyon sa Panginoon, makikita naman yun sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ayan, Daddy. Yun, at doktoran po natin. At alam nyo sa buhay po natin, kinakailangan po ng talino in every decision that we make. Kasi po, nabanggit naman natin ito, no, na marami tayong decision. At yung decision natin ang siya nagiging resulta ng ating future. Nagiging resulta natin. No? Mali yung decision mo ngayon, definitely, later on, naanihin mo yan, mali yung magiging takbo ng buhay mo. Tama yung decision mo, napakaganda ng decision mo, aani ka ng magandang resulta ng buhay. Kaya po yung ating buhay in the future o sa mga darating na araw at panahon, nakabase po yan sa mga decision na ginawa natin ngayon. Yung pong kumbaga sa yun po yung law of life. Pero titingnan po natin, in order for a person to make a wise decisions, kailangan maroon po siyang talino. Na given na po yan. Ang talino po ay kung titingnan po nyo, uugatin ninyo, saan ba nagmumula ito? Ang sabi sa ating hindi ko na malaman sa Psalms of the Proverbs, sabi na the fear of the Lord is the beginning of Proverbs, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, or sometimes they call it knowledge. So nangangahulugan po yung talino o yung kaalaman natin ay nanggagaling sa Diyos. At we cannot contest na ito ay nakuha natin sa pamamagitan natin pag-aaral. Sapagkat ang sabi ng mismo ng Biblia rin that the knowledge in this world are foolishness in God. So nangangahulugan yung tunay na talino na sinasabi po natin based on the Bible, it is the fear of the Lord, yung reverend, yung galang, yung respeto mo sa Diyos. Doon mo nakukuha po yun. At kung ang tanong ay paano mo marirespeto at gagalangin ng Diyos kung hindi mo alam yung salita ng ating Panginoon. So it will go down against the Word of God. Kaya nga sabi ko, sino ang nakinig at ginawa yung salita ng ating Panginoon, isa rin pong matalino. Sapagkat sabi nga natin, because it give us wisdom, it give us it give us the directions. Nagbibigay po siya ng liwanag upang yung mga magiging hakbang po natin ay tama. Sapagkat ang Bible po mismo ay isang parang release yan na talaga namang may sarili siyang daan, at ang daan na yan ay patungo sa katotohanan at patungo yan sa kabutihang asal. O sabi-sabi sa mga gandang decision natin. So napakalaga po talaga na hindi lang natin mapakinggan yung salita ng ating Panginoon, kundi gawin daw po natin. Sapagkat the moment that you listen and ginawa po natin po ito yung paraan na kung saan ay nai-impart sa iyo yung talino ng ating Panginoon at yung mga decision mo ay nagiging tama. I'm not saying it is 100% na tama po, no? Sapagkat maaaring may magtanong sa atin, ay may mga Kristiyano din naman na nag-decide sila pero yet napalpak din yung buhay po nila, no? Hindi po natin isinasantabi po yun, but mostly magiging matalino ang decision mo kung patuloy ka makikinig ng salita ng ating Panginoon. Yun po yung guarantee po yan. At in every step na gagawin po natin, magiging tama. Bigyan ko po kayo ng isang magandang example para malaman po natin yung application ng ating pong Matthew chapter 7. Diba nung araw po pa nagkakaroon kayo ng kaaway, especially pag matindi away po ninyo. Ano lumalabas sa bibig po ninyo? Iba sumpa. Kung di mo man sumpain, talaga namang katakot-takot na mura at paninira ang gagawin mo sa kapitbahay po niyo, sisiraan mo siya, sa mga kaibigan mo, at sa lahat ng tangkang kilala mo. Kasi galit po yun ba?
that is a wrong action. Hindi tinuturo ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, love your enemy. Sabi niya, bless those people who curse you. Ito yung tinuturo. Ito yung wisdom na sinasabi. At yung sinasabi natin na nagtayo ng bahay sa matigas na muog, sa matigas na bato. Yun ang sinasabi po nila. Sapagkat lahat ng magiging desisyon mo, lahat ng magiging action mo o reaction mo doon sa mga action ng ibang tao ay napakaganda, no? Napaka-positive. Ito po yung karunungan, ito po yung tamang sinasabi na matalinong tao. Diba? At yan po ay nagagawa po kapag meron kang Kristo sa puso po natin. Sapagkat kung wala kang Kristo, kung namumuhay ka ng base sa sarili po natin o sa sarili mo, ang mangyayari po niyan in every reaction na gagawin po niyo, base yan sa damdamin po natin. At ang damdamin po natin, mapandaya po ito. Huwag natin panghawakan sapagkat ang gusto lagi nito ay self-centered ito. Pinoprotekta niya sarili niya, inaangat niya sarili niya, inaalagaan niya sarili niya, pinagpapala niya sarili niya. Ganun po lagi po yan. Hindi po yan magiging selflessness, no? Sapagkat ang ating ang Panginoon sa Kristo lang ang pwede magbigay to deny yourself para lang sa ikabubuti mo, ikabubuti ng kapwa mo at ikabubuti ng buong taong nakaikot sa iyo. So nangangulugan po ang mga bigay nating example, makukuha lang po natin yan kung patuloy at patuloy tayo makikinig ng salita ng ating Panginoon, which right now we are listening to the Word of God at i-apply po natin sa ating pambuhay. Na huwag po tayo makontento lamang na nakapakinig po tayo, nalaman natin katotohanan, ayaw nga, tama yung sinabi ng mag-asawa, na dapat pala ganito pala dapat. Pero ang mahalaga po dyan kung paano mo i-apply sa buhay po natin. Anything does not become your personal life, hindi mo na-apply sa buhay po natin, you're just merely a listener, spectator po lang po yan. Kaya marami pong tao, ang marami pong natutunan, nakaalaman sa salita ng ating Panginoon, and yet, hindi po dumarating dun sa knowledge o sa wisdom na supposed to be, yun ang purpose ng Word of God. Sapagkat ang nangyari lang po, nakinig sila, minemorize sila, but they never apply in their life. So again, challenge po sa bawat sa atin yan, no? Kada makakapakinig po tayo, laban man sa puso natin, laban man sa prinsipyo natin, o laban man sa pride po natin. Ay, mahirap yung pinapagawang pastor eh. It doesn't matter kung mahirap o madali. Ang mahalaga po dito, let us continually obey the Word of God. Practices in your life. At ang sabi po doon, ikaw daw po ang isang taong matalino na nagtayo daw po ng bahay sa ibabaw ng matigas na bato. At hindi ikaw ang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw po ng buhangin. Tatandaan po nyo, lastly lang po, dadagdag ko ng konti, total matraffic naman. Yung pong tatlong binigay ko, ito yung tatlong baboy na nagtayo po ng kanilang bahay. Yung isa ating hay, yung isa clay, at yung isa stone. Ay, yung isa hay, wood, tsaka stone, no? Tinuturo sa kinder. Ito, madalas napapakinggan po natin yung istorya na yan na kung saan yung wolf, yung nagpop, tapos nakain yung dalawang ano. So, anong nangyayari po minsan kasi, yung convenient natin, nakala natin, we just already, attain the knowledge and the wisdom in this life. So, yun ang ginagamit po natin. Kontento na tayo. Why? Kasi may comfort zone naman ako. May kapayapaan ako dito. Meron naman akong sariling space. May sarili akong buhay. Pero pag dumating sa punto na meron pong naging panganib, katulad po sa kwento na yung wolf, no? Sa atin po maaaring dumating sa punto na ikaw po ay nawalan ng trabaho, ikaw ay nagkasakit, ikaw ay naapi, o marami pang mga aksidente na nangyari sa buhay po ninyo. Baka yung bahay na tinayo po ninyo na sinasabing matibay ay bigla na lang bumaksak. So doon na po tayo sa pinakamatibay, which is yung pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. God bless po. I hope na nabigyan po natin ng justification yung Matthew chapter 7. Yun. At ang pinakamagandang advice na makukuha natin o katalinuhan na makukuha natin ay from the Word of God. Kasi marami pong tao ngayon na of course nandyan yung education, ano? At pagkatapos marami pa, maraang mga YouTube, isang click lang kay Google, ano? Palagi po yan nagagamit natin. At yung iba sa pamamagitan ng pagbabasa ng maraming books. At ang sabi nga po nung iba, no? Ang sabi nga po nung iba na pag daw po nagbabasa sila ng pocketbook, siguro yung ganyang kakapal, less than a month natapos na nilang basahin. Pero ang tanong after that, anong natutunan mo doon?
anong may apply mo sa buhay mo. Kung yung binasa mo is about murder, baka maging murderer ka pa. Or alam mo yung about love story na talaga naman na katulad ng mga telenovel ng mga Korean, no? Kapag yung nahiwalay siya dun sa boyfriend niya na talagang pinakamamahal niya, nagpapakamatay. No, ito yung mga bagay na sink in sa puso natin, na ito yung nai-apply natin. Kasi kung ano man daw ang ipinapasok mo, 'di ba? Yung knowledge na kinukuha mo, yun ay magiging ikaw, yun na magiging outcome mo. So ngayon, kung tayo po, ang ating binabasa ay ang salita ng Panginoon, ang ating pinapakinggan ay ang salita ng Panginoon. And mind you, kapag po naririnig natin na naririnig o nababasa na nababasa, ang sabi nga, faith come by hearing and hearing the word of God. Hindi lang po isang beses na hear, no? Inulit po dito, by hearing and hearing the word of God. Sabihin, tuloy-tuloy po na naririnig natin yung salita ng Diyos. At sa pamamagitan nun, nagiging tayo ng mas malalim na pananampalataya. And ang tunay nga po na may pananampalataya ay ia-apply na natin ngayon sa buhay natin kung ano man po yung mga bagay na nabasa natin sa salita ng Panginoon. Lahat po ng mga tanong natin sa buhay, lahat po ng mga issue natin sa buhay, may sagot po ang Bible dyan. No? Pagka minsan parang napaka-add naman kasi ng advice ng Lord. Kagalit mo na nga, ipagpa-pray mo pa. Diba? Kaaway mo, mamahalin mo. Ang totoo niyan, kung talaga pong gagamitin natin ang ating maging logic natin, huwag pong emosyon. No? Kapag ginamit natin ng logic natin, o nga naman, pag nagtanim ako ng galit, itinanim ko sa loob ng aking kaloob-loob. Sa may tinanim sa loob. Kapag tumubo, saan? Sa loob. O, di ba? Magkakaroon ng masikip sa loob mo. Lalo na baka puno pa yan na santol. Syempre po, napakalaki niyan. Malaking problema. Nagtanim ka ng sama ng loob. Diba? Tutubo yung sama ng loob, ano pong kalalabasan. Una, itsura mo, papangit ka. Tatanda ka agad kasi lagi ka nakasibangon. Hindi ka makatulog, makatakihin ka pa. No? O magkabangungot ka pa kasi siya yung napanaginipan mo. Ito po yung mga bagay na sounds funny but real. No? Bakit po sinabi niyang magpatawad? For your own benefit kasi. No? Kasi yung puso po natin, pag nag-harbor po to ng galit, nagre-reflect po sa buhay natin. Nagkakaroon ng mga sakit-sakit. Tama ba na? Hindi lang yung ating facial features ang nagbabago. Kasi yung ating health ba, yung sakit, nagkakaroon po tayo ng mga sakit-sakit. Kaya nga marami din ngayong mga high blood dahil sa mga galit na hindi po nila pinapatawad. So ayan po yung mga nagiging epekto, no? Pero pag nagpatawad tayo for your own benefit, maliwalas ang puso mo, wala kang iniisip, magkasalubong kayo, hindi lumiliit ang mundo mo. Kasi kapag nakita mo yung kaaway mo, dito ang daan niya ang gagawin mo, liliko ka. Imbes na ang daan mo straight lang, in 5 minutes makakapunta ka sa pupuntahan mo, pero dahil makakasalubong mo yung makakaaway mo, liliko ka, yung 5 minutes mo na lakad, naging 20 minutes. Mga simpleng lang po natin yan. But very real, at talaga namang pag in-apply natin sa buhay natin ang salita ng Panginoon, lagi po yan may benefit. It's for all our goodness. Ayan. So sa magang ito, may we bless you. May the word of the Lord be upon you. May you understand that the word of God are alive and true. The alive that may can transform life, no? Character, and can transform maging yung ating future. Receive the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen po.